Kung titingnan po natin ng Biblia, ang kasulatan ng Diyos, there are 2,350 verses that talks about money and wealth and possessions. Lalo na sa area ng di ba? Paghihintay ng tamang panahon, tamang tao, di ba? Na, Lord, hanggang ngayon, wala pa rin akong jowa. Tama-tama, Valentine's. Oo, pero siyempre, Lord, magta-30 na ako. Wala na ako sa kalendaryo. Kung pwede lang sumagot si Lord, huwag kang mag-alala, may bingo card pa. Una talaga yung yung galit ko sa buhay, galit ko sa mundo, galit ko sa magulang ko, galit ko sa kapatid ko. Talaga, kasi parang medyo happy-happy ka eh. Ngayon yun. Dati talaga, punong-puno ko na inis at galit eh. Yung talagang mainitin ng ulo mo, may mitsa ka, pag may mga nagawang di maganda, parang pumipitik ka na. Punong-puno pala akong galit. So, Lord, I just thank you for this time. Thank you for Adrian for visiting me. And I pray that you would use this opportunity to be able to encourage many people, inspire many people. We declare goodness and faithfulness in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome po, Sir Chinky, sa ating program, ang pambansang welcome nyo ng Pilipinas. Salamat. So, sir, alam niyo po ba, actually ba habang papunta ako dito, medyo kinakabahan ako eh. Bakit naman? Kasi hindi ako makapaniwala na isang Chinkitan may interview ko. Kung hindi niyo po alam, yung naging journey ko noon, registered nurse ako noon eh. Then, pero walang opportunity sa Pilipinas. That time, naghanap ako ng mga opportunity para, kasi naging single dad ako at age 21. So, kailangan kong humanap ng ibang way to earn para sana ako. Kasi puro volunteer pag na-nurse. Isa ka sa pinakikinggan ko nun. Anong taon yun? 2017. Wow. Yeah. Yeah. Yeah, doon ako nagsimula 2017. Yeah, doon ako nag-start hanap-hanap ng mga side hustle. Then, nag-networking ako. Ikaw din yung pinakikinggan ko nun. Yes. Yung mga books mo. Rich God. Rich God, Poor God. Yan. Yes. Saka, basta ang dami. And then, pag medyo nadadown ako, ikaw pinakikinggan ko. Tapos, talagang it's inspire me sa mga turo mo. Yung change my mindset. Binasag mo yung scarcity mindset ko na doon. Kasi medyo depressed ako noon that time. And it lifts me up yung mga talks mo and motivation. Kaya sobrang helpful. And then dahil doon, parang then yung pumasok ako sa employee, kasi parang need ko siguro habang ginagawa ko yung mga side hustle ko, kailangan ko muna pumasok. Kasi nag-full time ako sa networking nun eh. 3 years walang kinikita. So, hirap na hirap. Kaya muna nag-work ako. Then, nag-medrep, sales. Tapos, dun ko na-discover online marketing, affiliate marketing, ganyan. So, yun pa yung naging journey. Then, nag-talk pa nun sa company namin nun. Sa Multicare. Yeah. Matatandaan mo. Yeah, tagal. Picture pa ako sa inyo, sir. Yan, kaya... Pakita mo yung picture sa Sure. Tagal na nun. Grabe, kaya hindi ako makapaniwala na nandito ka ngayon at kausap kita personally. Sure. Para mabigay ng inspirasyon. Kasi ikaw yung naging inspirasyon ko talaga nun. Kaya marapat lang nandito ka sa program. Dahil you are really a man of God, a man of faith. Na hindi lang puro pera, but you align it with how God sees money. Yes. And the purpose of money. Kaya salamat, Sir Chinky. Welcome. Sir, sa ating mga viewers ngayon na first time ka lang, sino ba din nakakilala kay Sir Chinky? Baka pwede ka magbigay ng some background about yourself. Yeah, I am a coach in terms of personal finance. Been doing this for, I think 17 years. 17 to 18 years. 17 years ko na ginagawa to. And then, naging passion ko talaga yung pag-share about paano kumita ng pera, humawak ng pera, maging responsable pagdating sa pera. Kasi, naniniwala ako, hindi mahalaga kung magkano kinikita mo, mahalaga kung magkano natitira sa kita mo. Amen. Diba? So, that's what I do right now. Ang galing lang kasi, sir, yung, di ba, parang you're a wealth coach. And parang nakita ko na, parang nag-preach ka din. Parang may mga napanood. Kasi from time to time, na-invite talaga ako sa mga organization, churches, to share. Oo. So, depende kung anong topic. Kasi meron tayong tinatawag na practical finance. Meron din tayong tinatawag na spiritual finance.
Kung titignan po natin ng Biblia, ang kasulatan ng Diyos, there are 2,350 verses that talks about money and wealth and possessions. Kasi alam ng Diyos na habang tayo nasa lupa, ang isang malaking magiging problema ng sanlibutan ay yung problema sa pera. Kaya nga kung makikita mo, ay yung parang pagparating may explanation at paghahalintulad, pagkukumpara, ay tungkol sa pera or let's say possessions. Na sinasabi, di ba, sa Richard, you cannot serve both God and money. Right. Di ba? Do not worry about the food that you're going to eat. Lahat tungkol talaga sa ika nga pangangailangan. Yeah. Kailangan maunawaan natin ano ba talaga ang layunin, kung bakit ba pinatala ng Panginoon o ng Diyos ang kanyang bugtong na anak si Jesus sa lupa para hindi tayo pagyamanin at pagandahin ng buhay. Pinadala niya sa sanlibutan ang kanyang bugtong na anak para maligtas tayo sa ating kasalanan. Yun ang pinaka-primary goal, to save us from our sins. Right. Amen. Kasi lahat ng sumusunod, yun, according to the promises of God, di ba? Once you obey God, the next thing, God will honor your obedience and He will bless you. Hindi natin pwedeng hanapin, yun yung problema minsan. Honestly, nung nag-umpisa, kahit na ako, ang hinahabol ko yung gift, hindi yung giver. Hinahabol ko yung blessing, hindi yung blessor. Hinahabol ko yung promise, hindi yung promise keeper. Pero nung lumalim ng pangunawa ko talaga, nagbago. Kailangan pala na habulin muna natin yung gift giver, yung promise giver, at saka yung yung the one who made the promise rather than yung Kasi yun nga, nasa sang-ayon kasi sa sinabi ng Diyos na seek ye first His kingdom, di ba? And His righteousness. Naahin mo muna yung pangunawa mo sa Diyos, kung ano yung role ng Diyos sa buhay mo, and then everything shall be added unto you. Bonus na lang kung ano man na makukuha mo. Amen. Pero hindi natin pwedeng habulin yung bonus muna. Okay. So that's the difference between the prosperity gospel teacher na talagang ang pinapangako lang, sumunod ka dito, yayaman ka, o kung nagbigay ka, pagpapalain ka. Hindi yun eh. Resulta lang yun. Pero ang kailangan talaga, yung pangunahin na ano bang layunin mo. At ikaw na makakaalam nun. Kasi yan eh, pag tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, tinatanggap mo siya, hindi lang tagapagligtas eh. Yung Savior. Right. Many people want to know God because of the saving factor. Right. Save me from my sin, save me from my debt, save me from Sama. Savior eh. Pero kaya nga tinawag na Lord and Savior. Pag tinanggap mo siyang tagapagligtas, ang pangunawa ko, kailangan gawin mo rin siyang Lord. Amen. At pag sinabi mong Lord, Master. Kasi dito, hindi natin masyadong naunawaan anong ibig sabihin kasi ng Lordship. Dahil tayo po ay hindi po tayong isang bansa na pinapatakbo ng mga hari at ng mga reyna. Tama. Hindi katulad ng napuntahan ko yung mga Middle East countries, European countries. Ang mga nagpapatakbo at mga nanguna doon, mga hari. Like for example, sa Brunei, may hari doon. Yung hari, alam mo ba, kung citizen ka ng Brunei, yung edukasyon mo, lahat ng mga pangangailangan ng pamilya mo, medikasyon, ay sagot ng gobyerno. Oo, walang babayaran yan. Kung na-hospital ka, kailangan mo lang magbayad yung 1 dinari lang yata eh. At kung ikaw ay citizen at nagkaroon ka ng malubhang sakit na hindi kayang gamutin ng ng ospital doon, padadala ka pa ng bansa na may kasama ka pang caregiver na sila ang gagastos. So, inaalagaan talaga ng mga hari, ang mga namumuno, ang kanilang mga sinasakupan. Kaya lahat po sa kanila ay talagang mahal na mahal po yung hari. Kaya nung panahon na yun, di ba, may kasabihan kung ang utos ng hari ay hindi mababali. Pag sinabi ng hari, uy, ninisin mo to, ay, mahal na hari, masakit ang ulo ko. Kawal, masakit ang ulo, pugutan. Di ba? So, yun pong ibig sabihin ng Lordship. Kung siya talaga ang tunay mong hari sa buhay mo, hindi ikaw ang magdedesisyon na. Magpaparaya ka na kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Siya susundin mo. So marami nga pumupunta nga lang doon sa blessing, nakakalimutan tong part na ito. Gusto nila ma-bless sila, pero gusto pa rin nila sila masunod. Sila pa rin ang maghari. Ay nila mag-submit. Oo, kaya nga nagkakaroon talaga tayo ng problema minsan
nagtatanong tayo, Lord, bakit naman? Nagdadasal naman ako, nagpe-pray naman ako, lahat, nagpupunta ako ng church, ba't hanggang ngayon, di mo pa ako pinagpapala? Right. Di ba? Parang ito lang katanungan na pwede kong tanungin siguro, na na-realize ko rin. Sa palagi mo ba mabuti ang Diyos? Yeah. Oh, God is good. Yeah. Na He wants to bless us Tama. and prosper us. Tama. He will not withhold anything that is good to us. Yeah. Tama mali. Yeah. So, kung meron siyang, napakabuti niya at gusto niya talagang pagkalooban tayo ng pagpapala, kung hindi pa dumarating ang pagpapala, ito ang katanungan. Sino may problema? Tayo o ang Diyos? Kapag sinabi mo, si Lord na may problema, si Lord, di ba? So, kaya nga, ang panalangin ko kung ikaw nakikinig at nanonood ngayon, isa ring malaking palaisipan sa akin yan na tinatanong ko, Lord, bakit hanggang ngayon wala pa nangyayari sa hiningi ko? So, nung na-realize ko yun, ang prayer ko na ganito, Lord, ano pang kailangan mong baguhin sa pag-iisip ko, sa pagkatao ko, sa pag-uugali ko, para ipagkatiwala mo na yung pinapanalangin ko. Lalo na sa area ng paghihintay ng tamang panahon, tao, di ba? Na, Lord, hanggang ngayon, wala pa rin akong jowa. Tama-tama, Valentine's. Oo, pero siyempre, Lord, magta-30 na ako. Wala na ako sa kalendaryo. Kung pwede lang sumagot si Lord, huwag kang mag-alala, may bingo card pa. So, ang dapat na siguro, ang panalangin natin, if you want to find the right person, you be the right person. Ang dami mo kasing categories maunawain, masipag. Dapat lahat ng sinulat ng category na yon at sa mga katangian na yun, dapat para sa iyo yan. Pag ginawa mo yan para sa iyo, maniwala ka, makikita mo yung tamang tao para sa iyo. Amen. You attract, but yeah, at the same time, di ba, you talk to like-minded people. Right. Katulad kanina, may kausap ako, pareho kami mag-isip. Kilala ko siya, si Wilson D. Flores, di ba? Filipino-Chinese siya, Filipino-Chinese. He speaks Mandarin, I speak Mandarin. So, we connect, di ba? Pagka hindi kayo nagkakatugma, mahirap mag-connect. And Searching Kid, di ba dati ka artista? Dati, 87 to 94. Kasama ko si Randy Santiago. I was one of the Howie Boys. I did many movies. I Love You 3 Times a Day, Estudiante Blues, ano pa ba, Student Body, Anak ni Janice, kasama si Janice and Rene Requestas. That was in the 80s and 90s. Kabatch mo si Sir Brother Adrian Panganiban? Adrian, yes. Nagkasama kami during the time sa isang community called Oasis of Love. Oo. Brother Res. Brother, kasama namin. Si Cells. Magkakasama kami dati. I'm part also of the Light of Jesus, yung the first. So, nandun si Brother Adrian. Say hi to Adrian. Shout out kay Adrian. Na-invite ka rin during conference, di ba? Ilang beses na rin yun. Yeah, Kerigma, yes. I was invited. Kaya pag ikaw yung nag-speaker nun, palagi akong... Salamat. Medyo alam ko na yung buhay mo and sabi mo dumaan ka sa hirap ng kabataan mo. Yeah. Sabi mo, nagbenta-benta ka nun. So ano yung biggest lesson yung natutunan mo nung bata? Yeah. At paano ka shape nung panahon? 12 years old yun . During that time, grade 6, nalungi negosyo ng aking ama. Sa loob ng 3 taon daw kami naghirap talaga. Pero napakaganda talaga ng pagkakataon na yun kasi nga minsan, pag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at kahirapan, minsan, yung parang nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, bakit ako? Na hindi natin alam na hinahanda pa talaga tayo ng Diyos. Yung ginagamit yung pagkakataon na yun para pagtibayin ka. Pagtibayin ang iyong pagkatao, tapos pagtibayan niya ang iyong pananalig at paniniwala sa Kanya. Amen. Para magtiwala ka sa Kanya. Doon lang natin kasi malalaman paano ba kumakatok ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin maririnig ang Diyos sa panahon ng kasaganahan at karangyaan. Malalaman natin at kumakatok ang Diyos sa buhay natin sa panahon ng kagipitan at yun nga, kahirapan. Nang dahil nga doon, naunawaan ko talaga na ginamit ng Diyos talaga yung challenges, financial challenges. Nagbenta ko ng toilet paper, pants, shoes, shirts, lahat nabenta ko na. Doon naunawaan na napakahirap talaga na lumaban sa buhay at ng patas. Lalo na kung wala kang kaalaman, karunungan at kakayanan. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na nabigyan ako ng pagkakataon na matupad ko ang pangarap ko na kumita ng malaki nung ako ay mga 20 plus.
So I hit my first million at my age 20 plus. At nang dahil doon, natuto talaga ako, ang pinakamahirap lang naman kitain talaga sa totoo lang yung first million. Yung susunod, madali na eh. Oo. Tama. So, because of that, yun nga. Malayong-malayo na kung tatanungin ko sarili kung saan ako nagsimula, kung nasaan ako ngayon. Ano yung pinakapitan mo nun during that time? During that time kasi nung bata pa ako, honestly, hindi ko pa kilala si Lord eh. Ang ginamit ko lang sipag at tiyaga nun eh. Sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Yan lang ang ipuhunan ko. Pero doon ko naunawaan din kahit anong masipag at tiyaga mo at ano yung alam mo sa buhay. Pero pag hindi pinaintulutan at wala talagang kapangyarihan ng Diyos talaga, walang mangyayari. Kasi doon ko na-realize eh, without God, diba, parang mahirap eh. Wala eh. Naintindihan ko lang nung nakakilala na ako kay Lord noong 1992 na hindi pala ako magaling. Hindi pala ako yung self-made person. In other words, God was the one who helped me through those times. Then I can only do all things through Christ who strengthens me. And apart from God, I cannot do anything. So, doon ko na-acknowledge yung sipag at tiyaga ko. Yes, factor siya. Pero yung hindi pwedeng sipag tiyaga factor eh. It's the G factor eh. It's the God factor. Ganda na. I mean, di ba sabi mo 20, na-hit mo yung first million? 20 plus. 20 plus? Oo. Parang kailan pa nagkaroon ng relationship? Encounter ng Lord, 1992. So, I think I was 27 during that time. Oo. Gano'n pa katagal? Oo, tagal. 1992. Yes. Paano nangyari yun? Yun naman nangyari naman dahil sa ministry ni Miss Tony Rose Gaida. Okay. Siya yung nagpahayag ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Doon ko kasi, nung panahon na yun, nag-aartista ako, na masaya ako tuwing kasama kong artista. Pero mag-isa na ako sa kwarto, malungkot na ako. Parang walang saysay ang buhay. At nakakatakot during that time. Kasi one of my greatest fear during that time was to die, na mamatay. Na wala akong katiyakan talaga saan ako pupunta eh. So, nagkakaroon pa ako ng mga bangungot na hindi ako magising. So, takot na takot talaga ako. So, nung wala na akong kapayapaan sa buhay, si Tony Rose during that time, punong-puno naman siya ng kapayapaan. Galing lang kasi siya sa na rehab siya. Pagkatapos niya ma-rehab, gumaling siya. Tapos nakita namin yung pagbabago sa kanyang buhay. Nang dahil doon, pinahayag niya sa akin kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. At tinanggap ko si Jesus noong 1992 sa lunch date sa may Broadway Centrum. Sa Itbulaga? Oo, Broadway, yes. Oo, dating Itbulaga. Pero bago mag-Itbulaga, lunch date muna yun. Oo. Doon din yung That's Entertainment nung panahon na yun. Kaya makasaysayan po yung building ng Broadway Centrum sa amin. Bali doon mismo, parang nag-pray over, parang ano lang, sa dressing room. Tinanong niya sa akin, gusto ka ba bang magkaroon ng relations ng Diyos? Sabi ko, sige, gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang God? Opo. Gusto mo ba gumanda buhay? Oo. Pray tayo. So, 1992, yun. Wow. Kasi ang presensya naman ng Panginoon, wala naman sa yun eh. Di ba? Yeah. Di ba, nung pinako nga yung tatlo sila, si Jesus, yung dalawang magnanakaw, di ba, hindi naman sila nasa simbahan eh. Nung sinabi niya, Panginoon, tandaan mo ako pag ikaw ay nasa kalangitan na, di ba? Di ba? Tapos sinabi ng Diyos, yes, di ba? I will remember you when I'm in paradise. Today, you are with me in paradise. Wala naman sila sa simbahan. Wala namang religious retreat yan. Wala namang conference yan. So, kahit saan, pwede mo tanggapin ng Diyos. So, parang unexpectedly, in moment na yan, sir, parang wala eh. God works in mysterious ways talaga eh, na hindi mo talaga inaasahan. At saka ako naniniwala ko lahat tayo na may panawagan tayo sa Diyos. Either na tumugon ka sa panawagan ngayon or pwede kang tumugon kahit na later in your life. Pero sa haba ng prosesyon, babaksa ka pa rin sa simbahan. Right. Nagkaroon ka na ng relations kay Jesus during anong pagbabago nangyari sa buhay? Una talaga yung yung galit ko sa buhay, galit ko sa mundo, galit ko sa magulang ko, galit ko sa kapatid ko. Talaga? Kasi parang medyo happy-happy ka eh. Ngayon yun. Dati talaga, punong-puno ko na inis at galit eh. Yung talagang mainitin ng ulo mo, may mitsa ka, pag may mga nagawang hindi maganda, parang pumipitik ka na. Punong-puno pala akong galit. Kasi nga, mahirap eh. Mahirap talaga. Pagka yun yung mo, parang motivation mo.
at the reason punong-puno ako ng galit, punong-puno rin kasi ako ng pasakit na naranasan. Ano na siya, patong-patong. Na hindi ko alam na, yun nga, akala ko wala. Pero nandun po siya. So, una, nagkaroon po ako natuto ko magpatawad. Paano ako natuto magpatawad? Sinabi kasi ng Diyos na kung hindi ko kayang patawarin yung mga taong nanakit po sa akin, parang wala rin akong parang karapatan na matanggap din yung kapatawaran. Right. Diba? Na pinagkakaloob. Yan, di ba natandaan mo yung may kwento sa Bible na yung isang tao, sobrang laki ng utang, pinatawad nung anyang amo. Tapos may isang tao na nagkautang, pinakulong niya. Sinabi niya, sa laki ng utang mo di ba pinatawad kita sa liit ng utang na isa hindi mo pinatawad. Since hindi mo pinatawad, di rin ito papatawad. Tama. So yun, kapatawaran. Tapos nagkaroon ako kapayapaan. Kapayapaan sa dalawang bagay. Una, yun nga, na nawala na yung galit ko sa aking isipan at puso. Diba? Hindi na ako naiinis na masyado. At pangalawa, nagkaroon ako ng kapayapaan at kasiguraduhan kung ako ay mamamatay at lilisan na sa mundong ibabaw na ito. Ako ay pupunta ng langit, hindi dahil mabait ako, hindi dahil sumapi ako, hindi dahil na dahil nga alam ko na tinanggap ko na ang Diyos at Panginoon sa buhay ko, na magbigay sa akin ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa aking kabutihan, dahil di ako mabuti, dahil sa kanyang kabutihan. Yun. Sa dalawang bagay na tanggap ko. Sabi mo during that time, parang sa best successful ka na as entrepreneur. No, during that time, 12, nagbebenta na ako di ba? So, when I was in the movies, 87, 94, even though nandun ako, nagbebenta-benta pa rin ako So, pwede natin sabihin na naka-create ako ng konting tagumpay at nakakaangat sa iba. At alam naman po natin, mas malaki ang kinikita ng mga artista kumpara sa mga normal na mga tao. Right. Pero hindi pa talaga yan yung sasabihin nating kumita ko ng malaki. Kumita ko ng malaki na talaga nung ako ay nung around 1996-7, ganun na, doon na-experience talaga yung kumikita ako ng mga 200,000, 300,000 a month noong 1997. Wow. Yes. Malaking pera na doon. Ano yung mindset mo nung tinanggap mo si Jesus sa pera? Paano nagbago rin yung pananaw mo sa pera? Hindi naman biglaan dahan-dahan din Kasi mababago mo lang yung pananaw ng isang tao kung number one, willing siya at kung nagbabasa siya. Diba, nakikinig siya. Nakasulat, diba, na faith comes by hearing the word of God And then, nakasulat din na that we should not be conformed in the pattern of this world, but we must be transformed by the renewing of our mind. Kailangan mabago po ang ating pananaw. Kasi marami tayong mga pinapaniwalaan sa buhay na akala natin tama, pero actually, hindi siya tama. So, dahan-dahan ang proseso. Bakit mo pinili maging financial coach, Sir Gin? Nanggaling, kasi nga, yun nga, di siguro napapansin at nababatig kung ikaw ay nakikinig at nanonood, kung meron kang mga pinagdadaanan ng mga problema, pagsubok at pasakit sa buhay, hindi ito pinahintulutan ng Diyos na para paglaruan ka, pahirapan ka. Ito ay pinahintulutan ng Diyos because everything happens for a reason. Amen. All things works for good for those who are called according to God's purpose. And ang purpose niya is to glorify His name. So, pinadaan ako sa hirap at yun nga, natutunan ko paano bumangon, magsikap. Gagamitin ng Diyos yung pagkakataon na yan at storya ng buhay ko para maging inspirasyon, para maturuan din at matulungan ang mga tao na may pinagdadaan na katulad ko. Kaya ako nagsha-shoutout ako sa mga followers. Oo, na kung gusto nyo talagang lumabas din sa kahirapan, you have the same passion with me. Ang qualification ka lang naman number one, willing ka kung gusto mo. Kasi may mga ibang nangangailangan pero hindi willing. Tama. Walang palong kusa o kusang palo. Diba? Walang inspirasyon, walang motivasyon. Ang natutunan ko sa buhay, mahirap tulungan ng taong ayaw magpatulong. Mahirap, di ba, kausapin ng taong nagbibingi-bingian. Mahirap naman ipakita ang tamang landas sa isang tao na bulag-bulagan. Ano yung importanteng aral na pwede mong ma-share sa mga Pilipino para maabot din nila yung financial freedom? Yes, alam mo, kung mapapansin nyo po, I'm 100% Chinese.
Inibig ko po ang Pilipinas, itong lupang aking ina, panatang makabayan. Hindi, I'm 100% Chinese. I speak Mandarin, Fukien fluently. Pero kung makikita mo, mas matataas pa ako mag-Pilipino kaysa ibang Pilipino. Yeah. Bakit? Kasi dito na ako lumaki. Dito na talaga ang aking sasabihin kong kultura, environment. Kaya nga, I have the best of both worlds na living in an environment na Filipino ang upbringing, pero yung culture and mindset ko is still very Chinese. But that doesn't mean to say insensitive ako sa pangailangan ng mga Pilipino na unawaan ko kasi pinagdaanan ko rin yun. Tama. Oo. So, by having said that, ang kailangan talaga, nakikita ko talaga, kung para magkaroon tayo ng pagbangon, kung anong ang iyong sitwasyon, una, kailangan magpakumbaba ka. Nakakalungkot mag-isipin, minsan, yung tao pang wala, ang minsan nagmamataas at nagmamalaki. Ha? Ano yung sabihin? Nagmamalaki, nagmamataas. Ito lang po. Di ba, mga mayayaman, mga tagumpay, pinagmalaki nila yung bahay, sasakyan, napuntaan nila, nakain nila, yung kung ano meron sa kanila. Di ba? Kayabangan yun eh. Di ba? Kung pagmamalaki mo yun. Alam mo ba yung kapos niya sa buhay, nagmamalaki? Ano yung pagmamalaki? Wala kang pagmamalaki. Pinagmamalaki mo, wala kang pera. Pinagmamalaki mo, wala kang pinag-aralan. Pinagmamalaki mo na mahirap ang buhay. Grabe, Pareho ka rin nagmamalaki. Binibigyan mo ng dahilan kung bakit ka nasa ganung katayuan. Kung yung mga mayaman na mayabang, na may dahilan, dito kami, masipag kami, magaling kami, di ba? Kaya meron kami ganito. Ganun din, may pinagyayabang ka rin. Iba lang pinagyayabang nyo. Di ba? Kaya nga importante na mauunawaan po natin. Alam mo, lahat ng taong may meron, lahat ng taong wala, alam mo, ang makakasagot talaga niyan, kailangan, kung meron ka man o wala, pagtitiwala sa Diyos. Kailangan talagang, you need to learn how to understand that only God can really help you and fix you in your situation. Amen. Kung ikaw ay nasa kahirapan at kung ikaw ay magpapakumbaba, sabihin mo, Lord, kailangan ko ng tulong, alam kong tamad ako, alam kong may pag-uulang ako, alam kong takot ako, alam kong kung magtitiwala ka lang sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng kalakasan na loob. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng karunungan. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng pagkakataon para ikaw ay makalaban sa buhay. At ganun din para sa mga taong may kakayanan, na magagaling, na para pag sila ay nagtagumpay, na hindi nila aangkinin na sabihin nila, I'm a self-made person. Self-made, yeah. I'm so hardworking. Nag-trending na ganyan, hindi ko na alam kung... Parang sinasabi ko na kung sila rin, kung ma-acknowledge nila, yes, nagsipag ako, natyaga ako, pero ultimately, ang magaling si God. Kung ganun, magtitiwala tayo, maayos talagang lahat. Yan ang sa palagay kong unang kailangan. Na una, magbago ang pananaw, at pangalawa, ilagay natin sa tamang tiwala. Bakit? Ito, napakalaga to. Kasi pag hindi nyo naunawaan to, forever, magiging stressful ang financial life mo. Gusto mo malaman kung bakit stressful? Ano yung searching key? Na-experience mo yan eh. Nung wala kang trabaho, anong kinakatakutan mo? Wala akong makain. Oo. Pang tuition. Nung nagkaroon ka na ng trabaho, anong kinakatakutan mo? Maubos ang pera. Di ba? Siya pa rin. Hindi. Di ba? Kung nagkaroon ka ng trabaho, paano kung mawala ulit ng trabaho? Takot ka pa rin. Nung wala kang pera, anong kinakatakutan mo? Na hindi mo ma-provide. Nung nagkapera ka, anong kinakatakutan mo? Paano kung maubos? Hindi mo naman parang nababatid at napapansin. Nung wala kang pera, takot ka. Nagkapera, takot ka. Nung wala kang trabaho, takot ka. Nung nagkapera ka, takot ka. Nung ikaw may karamdaman, sinabi sa'yo ng doktor na talagang medyo terminal ka, natatakot ka na mamatay. Biglang ka nagkaroon ng himala na gumaling ka. Nung gumaling ka, ano next takot mo? Paano kung bumalik yung karamdaman ko? Tama. Na hindi natin naunawaan na ang solusyon, hindi pera, hindi trabaho, hindi pagkakataon, hindi kagalingan. Ang solusyon, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Kasi pag tayo nagtiwala sa Diyos, sa panahon ng kagipitan at karangyaan, nandun siya. Sa panahon ng iyong karamdaman at panahon ng iyong kagalingan, nandyan siya. Dahil hindi tayo iiwan at pababayaan. Ang tiwala, wala dapat sa pera, sa pagkakataon, sa kagalingan. Ang tiwala dapat sa Panginoon.
Ganda nun. It's about trusting talaga, no? Yeah. Kasi when you start to trust God, you will have the faith to obey. You cannot obey without trusting. Kung bakit ang isang bata na nakikita mong makulit na tumatalon from the second floor ng kama papunta sa kanyang ama kasi nagtitiwala siya sa kanyang ama. Di ba? Nasasaluhin siya. Nakakita ka naman may isang bata na tumalon pagkatalon. Tapos papabayan na tatay, benuting nga. Diba? Hindi na magtitiwala ulit yan. And Sir Chinky, ano yung pinaka-favorite mong Bible verse pagdating sa money? Ay, ito. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own Understanding. pocket, bank account, income, monetization. Di ba? But you got to trust God and everything, di ba, shall be, di ba? And always acknowledge Him and everything shall be added unto you. Yun ang talagang isang verse na talagang nangungusap sa akin. And isang struggle ngayon ng maraming Pilipino is yung mataas ang bilihin, parang hindi kaya ng sweldo nila, and maraming gusto rin mag-consider magkaroon side hustle, magnegosyo, pero natatakot magsimula. So ano yung mapapayo mo sa kanila, Sir Chinky? So, ang tanong, kung ikaw ay takot, di ba? Kunyari, nung bata ako, takot ako pumasok sa isang kwartong madiling. Kasi hindi ko alam po anong laman eh. Baka may mumu. So ano kailangan gawin? Kung natatakot sa dilim, buksan mo ilaw. Ilaw. Di ba? Nakakatakot mag-drive ng bike. Kasi baka sumemplang ka. Ano solusyon? Lagyan ng gulong. O lagyan ng gulong, o if not, parang matuto ka, parang di ka matakot. Natatakot ka mag-swimming. Ano solusyon? Salbabida. Oo, salbabida. O if not, di ba, matuto ka mag-swimming. Natatakot ka magnegosyo. Ano kailangan mo gawin? Sumubok. Pag-aralan muna bago sumubok. Okay. Pag-aralan muna, sumubok, at meron kang trainer, di ba? Meron kang isang professional na swimmer na marunong, natuturuan ka at gagabayan ka. Ganon din sa pagnenegosyo. Takot ka. So ano kailangan mo gawin? Magpe-pray ka lang? Oo. Prayer without works is dead. Aside mag-pray ka, mag-aral ka. Aside mag-aral ka, maghanap ka ng tao na pwedeng tumulong at gumabay sa iyo. Pagkatapos, i-execute mo. Nakikita ko problema ng ibang taong simbahan, Sir Chinky. Meron silang maling mindset about money. Natingin nila pag masyado silang nakafocus sa money, they think na ayaw ni Lord yun. Yeah. Or saying love of money, something like that. Yeah, kasi you have to check kasi yung way of thinking mo eh. Because your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Right way of thinking, right way. Hindi ko naman inuhusgahan kung ano paniniwala mo at saka ano eh. Di ba? Kaya rin, may paniniwala ka, may paniniwala ako. Ang tanong ko na lang resulta. Naniniwala ka na papayat ka? Naniniwala ka. Ako, naniniwala rin ako. Sige, ginagawa mo ba yung paniniwala mo? Yes, good. Ano resulta? Pumayat ka ba o hindi? Pag hindi ka pumayat, baka mali lang ang paniniwala mo o maling ginagawa mo. Tama? So, ganun din pagdating sa negosyo, tagumpay. May paniniwala kapag ginawa mo ito, magtatagumpay ka. So, tanong ko, anong resulta? So, kung maganda resulta, tama paniniwala mo. Kung may maling resulta, baka may mali kang paniniwala o may mali kang ginagawa. Kasi, ito lang, no offense meant, may mga tao gustong pumayat. Di ba? Gusto. At alam kailangan mag-exercise. At alam kailangan magbawas ng pagkain. Pero pag nakakita ng pagkain, ano ginagawa? Lamon. Oo. Pag tinamad, ano ginagawa? Hindi na nag-exercise. So, ano yung resulta? Wala. Kaya kahit anong paniniwala mo ay tama, pero yung mali ang ginagawa mo, mali resulta. Or may mga iba, may mali paniniwala. May ginagawa. Diba? Naniniwala ako, kunyari, ay kailangan, magsipag ako, magtiyaga ako ngayon. Diba? Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga ang magdadala sa akin sa ginawa. O yan ang paniniwala mo. Kaya nagsisipag magtiyaga ka. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Sample. Again, walang panghahamak to ng trabaho. Kunyari, karpintero, masipag ba? Yeah. Kargador, matyaga ba? Yeah. Mahirap ba trabaho? Mahirap. O, sipag at tiyaga sila, di ba? Maginawa ba buhay? Hindi. Kulang. Alam mo kulang? Ano? Sipag, tiyaga, dagdagan mo ng karunungan at diskarte.
Hindi ka na dapat masipag matyaga because you're working hard. But you also need to work smart. Dapat may karunungan ka rin diskarte. Hindi lang dapat carpentry alam mo. Painting, welding, tubero. Pagdating ng panahon, all around ka na. Pag all around ka na, foreman ka na. Kataas na yung presyo mo. Pag foreman ka na, pwede ka na mamakyaw. Pag mamakyaw ka na, mamamorsyento ka na. Tama. Pagkatapos ng contractor ka na. Pagkatapos ng developer ka. So, sinamahan mo ng sipag, tiyaga, karunungan, at diskarte. Pag yan ang ginawa mo, uunlad ba buhay mo? Of course. Yeah. Pero pag nilagay mo lang sa sipag at tiyaga, forever, trap ka. So, kaya kailangan natin suriin ang ating sarili, talungin natin ang ating sarili, kung tama ba yung pananaw natin, tama ba yung ginagawa natin, at tinatamaan mo na ba yung resulta na gusto mo sa buhay. Again, hindi ko sinasabi na mas magaling ako sa iba. Ako parati na lang tinatanong ko sarili ko, anong resulta sa effort na ginagawa ko? Pag hindi ko pa tinatamaan, baka may mali akong paniniwala o may mali akong ginagawa na kailangan ayusin para tamaan ko na yung resulta. That's how I evaluate. And Sir Chinky, sa pananaw nyo, bakit ang utang culture ay naging malaki problema para sa maraming Pilipino? Kasi kinalakihan na natin at kinaugalian na natin na ganun ever since. Pag kulang, utang. Pag nabasweldo, bayad, utang. Kulang, utang, bayad. Paikot-ikot lang siya. Na hindi ko makalimutan, ang isang pagkakataon ay pupunta isang daycare center ng mga kabataan, mga bata naglalaro, 5 years old, 6 years, nagbahay-bahayan. Yung sa tatay, nanay at may mga anak, bigla na sumigaw ang tatay, kakain na ba? Sumigaw nanay, wala pa tayong bigas na isasaing. Tapos alam sinagawa ng tatay sa anak, anak, punta ka ng tindahan, mangutang ka na para meron tayong maisaing. Naglalaro ng mga bata. Kasi siguro, yan na yung kanilang narinig, nakita, nakagisnan. Kaya pinamumuhay nila. Kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong kultura, kasi nga, una, maliit ang kita, hindi sapat, lumalaking pamilya, minsan kulang sa disiplina, at maraming pang mga dahilan. Pero ako, parati ko sinasabi, kung maibabalik lang at maitutuwid natin itong utang culture, alam mo, kasi pag ikaw ay nangutang, ikaw ay isang alipin. Alipin alipin ng stress. Alipin ng pag-aalala. Alipin ng walang kapayapaan. Hindi na sa lending company nila, sa credit card company, yung nararamdaman mo At alam ko na ayaw naman natin maging alipin sa mga ganito. Dami na nga natin problema. Right. Nadagdagan pa natin. Kaya nga, ang sinabi ng Diyos, diba, ang layunin niya tayo ay pagpalain. God wants to prosper us, not to harm us, to give us hope and a future. He wants to make us the head, not the tail. He wants to make us the lender, not the borrower. He wants to put us at the top, never be at the bottom. Yun talaga. Kaya nga, God never encourages people to be in debt because the borrower is a servant to the lender. Alipin. Kaya it's the will of God to do it reverse. So, ang kailangan po natin, huwag natin tanggapin na normal. Hindi normal ang taong may utang. Dahil hindi yan ang layunin ng Diyos po sa inyo. Amen. Diba? Because God doesn't want you to live a stressful life. Ako nagpapasalamat ako sa magulang ko na simula sa pool ng bata ako, hindi ako sinanay na manghiram. Nung kapos na kapos kami, nag-uwi ako ng bike, nanghiram ako ng bike, nagalit nanay ko at sinabi, soli mo yan. Sabi ko, Nay, bakit? Wala akong bike Pag yan nasira mo, may sarang bike ka. Pag yan ninako, meron kang invisible bike. Ako talaga sama ng loob ko. Sabi ko, wala na nga tayo, pinagkakait mo pa sa akin. Doon ko naintindihan, ngayon bike yung hinihiram ko, laruan ang hinihiram ko, damit ang hinihiram ko, sapatos ang hinihiram ko. Pagdating ng panahon, ano ang matututo kong hiramin? Pera. Yeah. Alam mo yung konsepto ng hiram, ang prinsipyo at ang spirito ng hiram, paghihiram, hindi ko kayang maghintay, hindi ko kayang magtiis, hindi ko kayang magtiyaga, gusto ko agad-agad. Wow. So kung ikaw, hindi mo naunawaan yung prinsipyo ng pangungutang at panghihiram, yes, may mga pagkakataon nakakapusin talaga tayo sa buhay, na agaw buhay na yes, wala tayong magagawa, kailangan natin manghiram. Pero kung ikaw manghihiram ka, para lang sa luho, pero ending mo, luluha ka. Diba? May stress ka. Alam mo yun Diba? Hindi, wag natin gawing absolute.
Amen. Diba? I'm sure may magko-comment dyan. Diba? At yung utang naman, sige, let's clarify. Dalawang klaseng utang. Isang mabuti, isang masama. Yeah. Ang masama, walang ganansya, walang balik. Ang mabuting utang, may kita, may balik, may ganansya. Speaking of gusto natin ngayon, kasi napapansin ko marami na apektuhan mga tao because of peer pressure, because of social media sa paggastos. So ano yung mga tips mo para maiwasan ng pagbibili dahil sa trending, bili dahil sa inggit? Number one, ang kailangan talaga natin maiwasan talaga at matutunan ay pagkukumpara natin sarili natin sa ibang tao. Dalawang bagay lang po ang mangyayari kung naikukumpara mo sarili sa ibang tao. Either yayabang ka, hahambog ka, mas nakakataas ka sa iba dahil mas maganda ang buhay at ang taas ng buhay mo. Nakakain mo yung gusto mo, napupuntahan mo gusto mo. Or number two, malulungkot ka, madidepress ka dahil may ika nga, mas may nakakaangat sa'yo. Tama? Dalawang negative eh. Right. Kaya ang pinakamaganda niyan, kung gusto mo talaga magkumpara, huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba, ikumpara mo yung sarili mo sa sarili mo. Amen. Balikan mo yung sarili mong buhay 10 taon na nakakaraan. Diba? Ikaw nakikinig at nanonood 10 years ago. Mas gumanda ba ang buhay mo o mas humirap ang buhay mo? Pag gumanda ang buhay mo, ibig sabihin, mas maganda na katayuan mo kumpara sa 10 years ago. Right. Pero kung ikukumpara mo yung sarili mo sa classmates mo, sa kapatid mo, sa pinsan mo, napakalayo mo. So, ang ibig ko sabihin, hindi mo pwedeng ikumpara ang mansana sa ika nga atis. Ikukumpara mo yung mansana sa mansanas. Apples with apple. Ikaw lang yun eh. Dapat ang comparison natin, dapat yung sarili natin. Pangalawa, kung gusto mo talaga, nalulungkot ka, nadidepress ka ngayon, dahil maraming hindi magandang nangyayari sa buhay mo, lumabas ka. Dalhin mo yung last 500 pesos mo at maghanap ka ng mga pulubi na mas kapuspalan sa iyo. At iabot mo yung 500. Tignan mo kung hindi magtatalon-talon yung pulubi. Na para sa iyo, nadidepress ka, last money mo na. Para sa kanya, dugtong buhay yun. Di ba? Kung nalulungkot ka ngayon, ang dami mong reklamo sa buhay. Hindi ko sinasabi huwag ka magreklamo. Maghanap ka lang ng mga tao, mas ika nga, hindi maganda ang katayuan sa buhay. Matututo ka magpasalamat. And Sir Chinky, kasi part ako ng charismatic community, Catholic charismatic, and meron kaming small group, parang like, just na-share nung LG head namin, yung nag-sharing sila. May nakausap siyang parang born again. Sabi, gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me
with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless. Pag tignan mo mga born again, hindi nahihirapan sa pera. Pero kayo mga Katoliko, parang hirap na hirap. Alam niyo ano sikreto? Tithing daw. Parang, ano masasabi mo about tithing? Alam mo, ito yun, isang malalim na usapan yan eh. Mahirap pag-usapan yan kasi iba yung paniniwala ng ibang tao. Kunyari, iba hindi naniniwala. Yung Old Testament na yun eh. New Testament, wala na tithing. Diba? Kung ano man nasa loob mo. Kung anong paniniwala mo, nire-respeto ko. Pero ang makukwento ko lang, yung sarili kong karanasan, diba? At patotoo sa konsepto ng ikapu. Kasi ako, I've been practicing tithing since noon yung nag-serve na ako. Over time, binago ni Lord yung mindset ko na yun. Again, ulitin ko yung issue na ito. This is a personal thing. Diba? Again, hindi natin pwedeng sabihin sa lahat. Right. Na, kailangan sundin mo to. Kung hindi siya naniniwala, re-respetuhin natin yan. Again, kasi personal tayo. Parang, diba, preference mo, Filipino food. Preference ko, Chinese. Right. Hindi mo pwede sa, hindi maganda yung, personal yan eh. Kaya nga, it's a personal walk with God. It's a personal finance thing. And Sir Chinky, siguro to conclude this interview, sa lahat ng pinagdaanan mo, ano yung tingin mo legacy na gusto mong iwan, lalo na sa pagtuturo sa mga Pilipino tungkol sa financial literacy? Alam mo, kailangan, kung gagawin natin ang mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa pera, kailangan purpose-driven eh, yung finance mo. Hindi lang siya, success-driven. Kasi pwede kang maging successful, pwede kang maging greedy eh. Hindi rin pwedeng profit-driven eh. Pag profit-driven, baka manlamang ka. Okay. Kahit na mali na ginagawa mo, gagawin mo. Pero ang sarap, kung ang ginagawa mo, yung layunin mo sa pera, diba? It's purpose-driven finance. Like for example, bakit mo gustong pagpalain ka ng Diyos para gumanda ang buhay mo? Tama o mali? Tama. Para mabili mo yung gusto mo, maprovide mo yung sa family mo. Yes or no? Pero may mas malalim pang kahulugan doon. Ano ibig sabihin? Sino sa inyo mga nakikinig at nanonood ngayon sa vlog na ito, type me sa comment section. Kung nakikinig at nanonood, gusto mo ba bless? Type yes kung gusto mo bless. So kung nagta-type ka ng yes right now, the reason why God wants to bless you and me so that we can become a blessing to others. Amen. Tayo pinagpala ng Diyos para maging pagpapala sa kapwa. Ganda na. Na alam mo yung layunin mo kung bakit ka gusto pang kumita. Hindi lang para sa sarili mo. Para maging daluyan ka nagpapala. Amen. So that's what you call as purpose-driven finance eh. Una, ang goal mo lang mag-survive. Next goal mo, siyempre, maging stable. Diba? Ang next goal mo, maging successful. Diba? Para may mapatunayan ka. Pero hindi dapat tumigil doon eh. Pagkatapos nun, kailangan dumaan tayo sa stage ng significance. Na kailangan natin malalaman at tunay na dahilan kung bakit tayo na sa mundong ibabaw na ito. Ako'y pinadaan sa hirap, dinala sa komportableng buhay, hindi lang para gumanda ang buhay ko. At marami akong alam na mga taong katulad ko na gustong lumaban, makibaka, sumubok, pero walang gumagabay. Bakit ko ipagkakait ang isang bagay na binigay sa akin ng Diyos na hindi pangkaraniwan? Kasi yun yung binigay sa akin ng Diyos na kakayanan na kunin ng mga napakahirap na konsepto para simplihan, para maipaliwanag sa tao, para mas maintindihan at maunawaan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. So yan ang aking mission sa buhay at kaya nga ako nagsusulat ng aklat. Bakit? Hindi lang para kumita. Diba? Resulta yan eh. Para pagdating ng panahon, kahit wala na ako sa mundong ibabaw na ito, may mga tao pa rin makakabasa. Diba? Na hindi lang may iiwan sa puntod ko at libingan yung mga kaalaman ko at karunungan ko. Na inaibahagi ko sa mas maraming tao. Ba't gumagawa ako ng YouTube content for 18 years? 18 years. Wow. Na wala pang monetization nung panahon na yun. Na sinasabi ng tao kung bakit lang daw ako nasa social media kasi kumikita ako.
yung pagkita ko, 20, ano na lang yun, late, ano na lang yun, nung nagkaroon monetization. 2017. O, 2017, 2018. So, ano ginagawa ko noon? 18 years na ako. Di ba? Yes, yes. Ibig sabihin doon, yung mission ko talaga para maibahagi, lalo sa mga kababayan nating OFW, na hindi naman pwedeng mag-attend ng session ko. Right. Oo. So, alam ko yung purpose at layunin. At kung gagamitin naman ng Diyos yung ika nga na ito para ako ipagpalain, diba? It's a fruit. It's a fruit of your hard work, your labor. Gusto ko sana lahat na magkaroon talaga ng purpose. Pagpalain ka ni Lord para ikaw ay magpapala sa ibang tao. And lastly siguro, Sir Chinky, kasi sa gulo ng bansa natin yan, very divided. May pag-asa pa ba ang Pilipinas para umunlad? Oo naman. Oo naman. Ako naniniwala ako sa ating bansa. We've gone through worse. Mas malala pa dito. Yung sinasabi na ng Diyos, no eye has seen, nor ear has heard, no mind has ever conceived. Di ba? Kung anong plano ng Diyos para sa buhay natin. Again, nananalangin tayo para sa ating bayan at bansa. Pero ultimately, hindi natin kayang baguhin ang ibang tao. Right. Pero kaya natin baguhin ang ating sarili. Kung gusto mo gumanda ang ating bansa, huwag mo punang-punahin yung ibang tao. Pagkakamali na ibang tao, punahin muna natin ang ating sarili. Magsimula muna tayo. At kung bawat mawayang Pilipino, pupunahin lang sa sarili lahat ng pagkakamali, pagkukulang, kung paano nila babaguhin at paano nila i-improve. Ako naniniwala ako, gaganda ang ating bayan. Diba? Gaganda ang ating bansa. Ang ganda nun, Sir Chinky. At Sir Chinky, baka meron kang gustong i-promote? Yeah, sumunod na lang kayo sa mga mga channel ko. Siyempre sa YouTube, Facebook, TikTok. At meron din tayong grupo na Iponaryo Movement. Oo, yung mga taong gusto matuto mag-ipon, gusto mo sumali sa 60,000 Ipon Challenge, punta na kayo sa Facebook namin, sa Iponaryo Mode. Private group yan eh. Pero doon po, we help one another and spur one another to really become responsible with finances. Grabe, Sir Chinky. Ang dami kong mga napulot sa yung word of wisdom and what an honor talaga na makapanayam kita. Hindi lang ako nag-interview but I'm observing and learning everything na sinasabi mo like a sponge na very refreshing. Diba? Nire-remind tayo ng true purpose of wealth in life and ano bang mission sa atin ni Lord. So, tama. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. And baka pwede mo kami close with a prayer. Sige. Para sa mga tao na talagang may pinagdadaanan ngayon sa buhay, isama lang kita sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Lord, I pray sa mga taong may pinagdadaanan sa buhay. Lord, alam po namin na hindi po aksidente na napadaan sila sa channel na ito, na napapakinggan nila ito. At alam po namin na kayo isang Diyos ng buhay na hindi nyo kami iiwanan at pababayaan. At alam po namin na bawat pagsubok sa buhay na nangyayari po ay ito ay may magandang maidudulot. Dahil alam po namin na pagkatapos po ng bagyo at ng unos, sisikat din po ang haring araw. Amen. Hindi po magkakaroon po ng tamis kung walang pait. Hindi po magkakaroon ng lamig kung walang init. Hindi rin po magkakaroon ng kaginhawaan kung walang kahirapan. At itong mga pananandalian na mga pagsubok ng aming dinadaanan, panalangin namin, nagabayan niyo po kami, panalangin niyo namin na kailangan bigyan niyo kami ng lakas, ng loob, para malabanan at harapin kung ano man ang aming pinagdadaanan. At ang problema po at pagsubok ay dapat pinagdadaanan at di lang tinatambayan. So panalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na may pinagdadaanan, na isuko po nila ang kanilang mga pasakit, problema, at mga stress na pinagdadaanan sa isang buhay na Diyos na hindi kami iiwanan at pababayaan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Thank you so much, Sir Chinky Tan. Isa kang inspirasyon sa aming lahat. God bless.